Sa pagsagot ng mga problema tungkol sa Newton's laws of motion, kailangang matukoy natin ang mga force na sangkot sa problema. Halimbawa ay mayroon tayong patag na kalatagan o surface. Maaaring ibabaw ng lamesa o kaya ay ibabaw ng lupa na sementado. Maglagay tayo ng isang bloke sa ibabaw ng kalatagang ito. Ang bloke ay hindi kumikilos relatibo sa kalatagan. Ayon sa Newton's first law of motion o ang law of inertia, ang bloke ay mananatiling nakahinto hanggat walang external force na magpapakilos dito. Dahil ito ay nakahinto, mayroon ka bang nakikitang puwersa o force na natatanggap ng bloke? Tama! Ito ay naapektuhan ng gravitational force o force vector sub g. Ayon naman sa Newton's second law of motion o ang law of acceleration, ang gravitational force vector ay equal sa mass times acceleration vector. Ang acceleration vector ay ang acceleration vector due to gravity. Kaya papalitan natin ang vector A ng vector G. Ang magnitude ng gravitational force vector ay ang weight na F sub G. Weight is equal to mg, na kung saan ang F sub G ay ang weight ng bagay, ang m ay ang mass ng bagay, at ang g ay ang acceleration due to gravity, na may value na 9.8 meter per second squared. Kaya kung ang bloke ay may mass na 5.0 kilograms, ang weight nito ay 5.0 kilograms times 9.8 meter per second squared equals 49 newtons. Mayroon pa ba kayong nakikitang puwersa na tinatanggap ng bloke? Dahil nakapatong ang bloke sa kalatagan, ang gravitational force o ang weight ng bloke ay pumupuwersa sa kalatagan. Ayon sa Newton's third law of motion o ang law of action-reaction, ang kalatagan ay magbibigay din ng puwersa sa bloke na katumbas ng magnitude ng gravitational force vector sa bloke. Ang puwersa na ito na tinatanggap ng bloke mula sa kalatagan ay tatawagin nating normal force. Pansinin at tandaan natin na ang gravitational force vector at normal force ay parehong tinatanggap ng iisang bagay, ang bloke. Kaya, ang gravitational force at ang normal force ay hindi halimbawa ng action-reaction. Kahit nakahinto ang bloke, ito ay nakakaranas ng mga puwersa, ang gravitational force at ang normal force. At dahil ito ay nakahinto, ang net force ay equal sa 0. At yan ay normal force plus gravitational force equals 0. Ang vector F sub G ay m times vector G. Dahil kapwa nasa y-coordinate ang mga ito, n j hat minus mg j hat equals 0. Ang mg ay paibaba, kaya ito ay negative. Ang magnitude ay n minus mg equals 0. Ang value ng n ay equal sa mg. Dahil magkatumbas ang magnitude ng F sub G at N, kung ang weight ay 49 newtons, ang magnitude ng normal force ay 49 newton din. Kapag natukoy na
ang mga force na kabilang sa isang problema, ay mainam rin na ang mga ito ay iguhit sa free body diagram. Gamit ang mga coordinates, iguguhit natin ang mga force ayon sa kanilang orientation sa mga coordinates. Ang free body diagram ay magsisilbing gabay natin sa pagtukoy ng net force sa bawat coordinates. Sa ating halimbawa, ang mga force ay kapwa nakahilig sa y coordinates. Ang net force ay sa y coordinate, kaya net force equals normal force minus weight. Yan ay equal sa 0 dahil pareho ang magnitude ng normal force at weight. Paano kung isabit natin ang bloke sa crane gamit ang lubid? Ang mga force sa bloke ay ang weight nito at ang force na inihahatak dito ng lubid. Ang magnitude ng force na inihahatak ng lubid ay tension. Karaniwan ay ipinapalagay natin na negligible ang mga mass ng mga tali kung ito ay sangkot sa mga problema. Dahil tukoy na natin ang mga force na sangkot sa problema, pwede na nating iguhit ang mga ito sa free body diagram. Ang mga force ay nakaayon sa y coordinate, kaya ang net force ay equal sa T minus F sub G. At dahil nakabitin ang bloke at hindi kumikilos pataas o paibaba, ang net force sa y coordinate ay 0. Ito ay T minus F sub G equals 0. Ang T ay equal sa F sub G. Kaya kung ang weight ng bloke ay 49 newtons, ang tension sa tali ay 49 newton din. Magbitin naman tayo ng isang tubo sa crane gamit ang lubid. Subukan nating alamin ang mga tension sa lubid kung ang tubo ay may mass na 219.4 kilograms at ang mga angle sa pagitan ng tubo at ng lubid ay 37 degrees at 53 degrees. Una, tukuyin muna natin ang mga puwersa na kabilang sa sistema. Ang gravitational force, ang tensional force sa isang bahagi ng lubid na tatawagin nating vector T sub 1 at ang isa pang tensional force sa kabilang bahagi ng lubid na tatawagin naman nating vector T sub 2. Sunod ay iguhit natin ang mga natukoy na puwersa sa free body diagram. Ipagpapalagay natin na ang tubo ay hindi gumagalaw, kaya ang net force sa y-axis at sa x-axis ay 0. Tapos, tukuyin natin ang mga components ng mga puwersa sa bawat coordinate. Sa vector F sub G, ang component sa y-coordinate ay negative F sub G at wala itong component sa x-coordinate. Gamit ang trigonometry, sa vector T sub 1, ang component sa x-coordinate ay negative T sub 1 cosine theta sub 1 at ang component sa y-coordinate ay T sub 1 sine theta sub 1. At sa vector T sub 2, ang component sa x-coordinate ay T sub 2 cosine theta sub 2 at ang component sa y-coordinate ay T sub 2 sine theta sub 2. Ang net force sa x-coordinate ay negative T sub 1 cosine theta sub 1 plus T sub 2 cosine theta sub 2 equals 0. Ang net force sa y-coordinate ay negative F sub G plus T sub 1 sin theta sub 1 plus T sub 2 sin theta sub 2 equals 0. Gamitin natin ang unang equation.
Mag-add tayo ng t sub 1 cosine theta sub 1 sa magkabilang bahagi ng equation. Ang t sub 1 cosine theta sub 1 minus t sub 1 cosine theta sub 1 ay 0. I-divide natin ang cosine theta sub 2 sa magkabilang bahagi ng equation. Cancel ang cosine theta sub 2 over cosine theta sub 2. Ang T2 ay equal sa T sub 1 cosine theta sub 1 over cosine theta sub 2. Gamitin naman natin ang ikalawang equation. Mag-add tayo ng f sub g sa magkabilang bahagi ng equation. Ang f sub g minus f sub g ay 0. I-substitute natin ang unang equation sa value ng t sub 2. Ang sin theta sub 2 over cosine theta sub 2 ay tangent theta sub 2. Pwede nating i-factor ang kaliwang bahagi ng equation. Magiging t sub 1 times quantity sin theta sub 1 plus cosine theta sub 1 tangent theta sub 2. I-divide natin ang magkabilang bahagi ng equation ng sin theta sub 1 plus cosine theta sub 1 tangent theta sub 2. Makakancel ang sin theta sub 1 plus cosine theta sub 1 tangent theta sub 2 over sin theta sub 1 plus cosine theta sub 1 tangent theta sub 2. Ang t sub 1 ay equal sa f sub g over sin theta sub 1 plus cosine theta sub 1 tangent theta sub 2. Ang f sub g o ang weight ay equal sa mg. By direct substitution, ang mass ng tubo ay 219.4 kilograms at ang acceleration due to gravity ay 9.81 meter per second squared. Ang 219.4 kilograms times 9.81 meter per second squared ay approximately 2,150 newtons. Pwede na nating tukuyin ang value ng T sub 1. By direct substitution, ang weight ay 2,150 newtons, ang angle theta sub 1 ay 37 degrees, at ang angle theta sub 2 ay 53 degrees. Ang 2,150 newtons over sin 37 plus cosine 37 tangent 53 ay 1,293.9 newtons. Ang T sub 1 ay approximately equal sa 1,300 newtons. At pwede na rin nating tukuyin ang T sub 2. By direct substitution, ang T sub 1 ay 1,300 newtons. Ang angle theta sub 1 ay 37 degrees. At ang angle theta sub 2 ay 53 degrees. Ang 1,300 newtons times cosine 37 over cosine 53 ay 1,725.2 newtons. Ang T sub 2 ay approximately equal sa 1,700 newtons. Ang susunod na problema ay para naman sa'yo. Sa isang stage play, ang isang artista ay gumaganap na Little Darna na may bigat na 20.0 kilograms. Siya ay kailangang lumutang gamit ang lubid na nakatali sa rampa na may anggulong 45 degrees. Subukan mo ngang tukuyin ang mga tension sa lubid. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!